Ibiniglas ko po kay Ronald Suelo. Naway ang pagpapala po, Ama, maghari. Pagharian niyo po, Ama, siya ng napalakas na kapangyarihan po, Ama. Sa masanda nito, ine-extend ko po, Ama, ang napakalakas na kapangyarihan kay Ronald Suelo. Naway maghari ang kanyang pusong busilak po, Ama. Maghari po, Ama, sa taong ito. Gamitin ito sa kabutihan. Maghari naman ang pagpapala na kapatid. Ang iyong mga palad ay pagpapalaan niya, Ama. Sa ngalan ng sa Kristong Panginoon, ang mga palad na ito, pagharian, lahat ng tao mahipon, magkaroon ng kagalingan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Tayo. Magandang oras po sa inyo pong lahat, mga guys. Bale, sasabihin ko po dito kung para meron naman po kayong idea. Sasabihin ko po dito kung paano magkaroon ng mga mabubuting gabay. Ang mga gabay minsan, mga guys, na hindi natin sila nakikita pero tayo nakikita nila. Pero sila hindi natin nakikita. Pero yung mga my third eye, hindi po nila, yung mga my third eye, nakikita po nila yon, yung mga gabay po. Kaya mapalad po yung mga bukas yung third eye po nila, kasi nakikita po nila yung mga hindi po nakikita, gaya ng mga gabay, mga anghel, mas lalo na kung nanggagamot tayo, mga guys. Kung nanggagamot po tayo, kaya sasabihin ko po dito kung paano magkaroon ng mabubuting gabay. Yan po yung topic natin, mga guys. Ang mga nung nag-uumpisa pa lang ako sa San Pedro, Laguna na nanggagamot, tapos nag-vlog ako, magawa ko ng mga video, may mga nagko-comment, tapos binabasa ko yung mga comment nila. May nag-comment dun na, bro, ang daming gabay sa ano mo, sa likod mo. Kita ko, bro, kita ko ang daming gabay sa likod mo, andyan sila sa likod mo. Yan. Kaya sasabihin ko dito kung paano magkaroon ng maraming gabay o mabubuting gabay. Yan. Kasi yung mga gabay, mga guys, lalo na kung sarado yung third eye natin, hindi natin nakikita sila, hindi natin nakikita sila. Pero sila nakikita tayo.
Nakikita nila yung mga ginagawa natin sa araw-araw, mga ganyan. Kaya mapag-aralan nila kung ano yung ugali natin. Kung type ka ba nilang samahan lagi o gusto ka ba nilang samahan lagi, ganun. Although tayong lahat ay walang perpekto naman, nakakagawa po tayo lahat ng kasalanan mga guys. Walang perpekto po. Pero kung nakikita nilang tumutulong ka sa iyong kapwa, matulungin ka, lagi kang nagdadasal, gumagawa ng kabutihan, hindi ka gumagawa ng kalokohan, basta yung parang gusto ng ating Diyos Ama mga guys, gusto ng ating Diyos Ama, yan mga guys, tinitignan nila yan. Kung yun yung nakita nila sa'yo mga guys, halimbawa yan, lagi kang nagdadasal, gumagawa ka ng kabutihan, tumutulong ka sa iyong kapwa, meron kang paggalang sa iyong kapwa, ganun mga guys, yan yung mga tinitignan nila. Ganun din yung tinitignan ng ating Diyos ang mga guys. Kaya kung yun yung ginagawa natin mga guys, ay siguraduhin natin na maraming gabay na sumasama sa atin na hindi lang natin nakikita kung sarado yung third eye po natin mga guys. Pero sa mga bukas yung third eye, nakikita nila yan, yung mga gabay na sumasama sa kanila, nakikita nila may mga duwende, may mga kapre. Kaya mapalad yung open yung third eye po nila. Mapalad po. Marami din nagpapa-open ng third eye, kaso kapag na-open na yung third eye nila, mabigla sila, makikita nila yung mga hindi nakikita. Hindi nila nalalabanan na nag-ano sila, nagiging nababaliw yung mga iba mga guys. Kaya maganda yung natural na bukas yung third eye po natin, natural. Yan yung mga guys. Okay mga guys, punta na tayo sa topic natin kung paano magkaroon ng mabubuting gabay. Siyempre number one tinitignan ng gabay mga guys, yung lagi tayong nagdadasal. Lagi tayong nagdadasal. Kapag nakikita nilang lagi tayong nagdadasal mga guys, ano yan, maraming sumasama sa atin. Sabihin nila, ayan yan laging nagdadasal yan. Nakikita nila tayo, di ba? Laging nagdadasal yan, mabuting tao yan, saka tumutulong sa kapwa. Ayan, nakikita nila yung mga gabay, sasama sa atin kung saan tayo pumupunta yan, sasama sa atin. Sila minsan yung naggagabay sa atin. Pero number one, ang ating Diyos Ama yung naggagabay sa atin, number one. Ayan, number one ang tinitignan ng mga gabay mga guys, yung laging nagdadasal, ganun, o makadiyos. Alam niyang magdasal. Siyempre kapag makita ng gabay na ay ayaw ko, kapag hindi ka nagdadasal, sabihin ng gabay, ay ayaw ko dyan, ang tamad magdasal niyan, ang tamad, ayaw ko dyan, magugutom ako dyan. Sasabihin ng gabay, magugutom ako dyan. Kasi ang gabay pala mga guys, ang gabay, ano yan, ang mga pagkain nila pala yan mga guys, ang pagkain nila, mga dasal. Kapag nagdadasal lagi tayo sa ating Diyos Ama, ang ating Diyos Ama naman, ibinibigay niya ang kapangyarihan dyan sa mga gabay. Yan. Ibinababa niya sa kanila. Halimbawa, nagdadasal tayo sa ating Diyos Ama. Yan. Ang ating Diyos Ama naman, ibinababa niya sa mga gabay, mga mabubuting gabay, mga putian, mga puti. Yan, ibinababa niya sa kanila. Kaya, yun yung pagkain nila, yung dasal natin mga guys. Kaya number one tinitingnan ng mga gabay yung pagdarasal po natin. Kapag lagi tayo nagdarasal sa ating Diyos Ama, sila ay napapakain natin.
napapakain. Kasi ang ating Diyos Ama, binababa niya yung dasal sa kanila. Yan, yung pwersa. Kapag lagi tayong nagdarasal sa ating Diyos Ama, ibinababa ng ating Diyos Ama yung parang pag nagdarasal tayo sa ating Diyos Ama, yun yung pinaka ano niya, parang regalo na sa kanila, regalo. Kapag nagdarasal tayo sa ating Diyos Ama lagi, nireregaluhan niya yung mga gabay na laging sumasama sa atin, naggagabay yan, nireregalo niya kasi lagi tayo nagdarasal sa ating Diyos Ama. Ang ibinababa naman ng ating Diyos Ama sa kanila, yan, regalo. Kasi lagi tayong nagdarasal sa kanila. O kapangyarihan, yan. Yan, hindi magugutom yung mga gabay natin kapag lagi tayong nagdarasal. Pero pag nakikita tayong tamad yan nagdasal, ayaw ko dyan. Ano yan, lasing na naman yan mamaya. Hindi naman makapagdasal yan, ayaw ko dyan, magugutom tayo dyan. Huwag tayong pupunta dyan, magugutom tayo dyan. O, nagugutom pa lang mga gabay mga guys kapag nagugutom pala ang mga gabay kapag hindi tayo nagdarasal. Yun pala yung pagkain nila. Kapag lagi tayong nagdarasal sa ating Diyos Ama, yun, nabubusog pala sila, nabubusog. Parang ibinababa ng ating Diyos Ama yung regalo niya sa kanya. Napapakain sila. Yan. Okay mga guys, meron na kayong idea. Yan yung tinitignan yung mga gabay mga guys. Number 1, pagdarasal. Gumagawa ka ng kabutihan, tumutulong ka sa kapwa. Kung nakikita ng gabay, maraming yan, nakikita ka niya, maraming pera, di ba? Pero tinitignan ka naman niya, hindi ka naman tumutulong sa iyong kapwa. Sasabihin sa iyo ng gabay, ay ayaw ko diyan, madamot yan. Ang nangyayari sa mga walang gaanong gabay mga guys, malapit sila sa mga disgrasya. Hindi nila alam magdasal, hindi sila tumutulong sa kapwa, gumagawa sila ng katarantaduhan, ayaw ng ating Diyos Ama, hindi kalooban ng ating Diyos Ama. Yan mga guys, karamihan napapahamak po sila. Saka nagkandalit-kilit yung mga buhay nila mga guys. Kasi ang pumapasok na sa kanila si Satanas, sinasakop na sila ng kadiliman. Kaya kung gusto nyong magkaroon ng mabubuting gabay mga guys, maraming mabubuting gabay. Number 1, pag magdarasal kayo mga guys, magdasal tayo sa ating Diyos Ama. Kasi ang pagdarasal sa ating Diyos Ama, ang ating Diyos Ama, binababa niya sa kanila yung parang regalo niya sa kanila. Yan. Para napapakain sila ng mga gabay. Nabubusog sila sa atin kasi lagi tayo nagdarasal. Gumagawa ng kabutihan at kalooban ng ating Diyos Ama. Ayan mga guys, alam nyo na mga guys kung paano magkaroon ng maraming mabubuting gabay at mag-iingat sa atin. Although bagamat ang ating Diyos Ama yung talagang mag-iingat sa atin, pero kapag lagi tayo nagdarasal, nandyan yung mga mabubuting mabubuting mga anghel niya, binababa niya sa atin mga gabay natin. Yan. Kaya halimbawa nasa peligro na tayo, nasa disgrasya na tayo, biglang makikita natin, hindi ako hindi ako na disgrasya doon Siguro talagang iniingatan ako ng ating Diyos Ama kasi mabuti yung ginagawa ko. Ganun mga guys. Okay mga guys, maraming salamat po sa inyo pong lahat mga guys Yun lamang po muna, maraming salamat po sa inyo pong lahat. God bless you all po.